Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Andito na naman po ako para magbigay ng dagdag kaalaman sa inyo tungkol sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon ay problema po to ng mga babae. Ngunit hindi lang po ng babae, no? Kaya kayo pong mga lalaki, kailangan mapanood nyo rin po to dahil maaari din po na may contribution kayo sa pagkakaroon ng ganitong kondisyon ng partner ninyo. Isa pa po na naisipan kong talakayin ito dahil may mga nagme-message sa aking Facebook page, no? May mga nagpi-PM na kung ano ba daw tong ganitong kondisyon, paano, kung maiiwasan ba daw to, at paano po ba daw ang gamutan pagdating sa ganitong kondisyon. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, pakihit mo na po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated ka po sa mga video ko pang gagawin. Marami pa po akong bidyong tatalakayin na mapupulutan ninyo po ng aral, no, ng dagdag kaalaman na maaari nyong ibahagi sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, no? Hindi lang po para sa sarili nyo. Kaya po, panoorin mo po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa pagkakaroon ng blighted ovum, o mas mainam po kung tatawagin po natin siya na anembryonic pregnancy. Ano nga po ba ito? Ito po yung isang kondisyon kung saan hindi naman po nagkaroon ng fetus doon sa bahay bata natin, no? Normally po, ang pagbubuntis po ay dahil po yan sa pagsasama, no, pag-unite ng sperm ng lalaki at ng itlog ng babae. Ngayon po, pag nag-unite na po yun, no, mag-i-embed po yun dun sa ating uterus, sa may uterine wall. Tapos po, magpo-form na po yun ng sac, no, na magpo-form na ng placenta, at dun na po mabubuo yung fetus. Ngunit sa kondisyong ito ay hindi po nangyayari yan. Nabubuo lang po yung bahay bata, pero yung fetus hindi po natutuloy. Bakit ba nagkakaroon ng ganitong kondisyon? So, maraming iniuugnay sa ganitong problema. Ngunit ano pa man, ay wala pa rin po talagang malinaw na dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong kondisyon. May mga pinaniniwalaan dahil may problema sa sperm ng lalaki o sa itlog ng babae, related sa stress at sa ano pa po, no, yung pagka-expose ng babae sa mga chemical, no, mga biochemical agents. Ngunit ang isa po medyo malinaw-linaw na nakikita po dito ay yung pagkakaroon ng problema sa chromosomes. Yun po yung chromosomes number 9 o yung tinatawag na tetrasomy 9p. So yun po ang other term, no. Ngunit may mga nabasa po akong article na nagkaroon sila ng ganitong kondisyon na blighted ovum. Pero nung tinest po sila, no, nagkaroon ng testing, no, genetical testing, laboratory testing, tiningnan yung chromosome, okay naman, wala namang problema. So, wala pa rin po talaga nakakapag-explain kung bakit nagkakaroon ng ganito. Kaya hanggang ngayon, unknown pa rin po talaga ang dahilan ng mga yan. Dito po sa kondisyong ito, mararamdaman mo po yung natural na proseso ng pagbubuntis, no? Andiyan po yung magi-stop na po yung pagre-regla ninyo. Tapos po, makakaramnas kayo ng pananakit ng nipple. Tapos yung morning sickness, mararanasan nyo rin po yan. Tapos pag nag-pregnancy test po kayo, magpa-positive rin po kayo dyan. Kasi po, yung HCG nyo po, tataas yung level ng hormone po na yun, no? Yung human chorionic gonadotropin. So lahat ng proseso na nangyayari pag nagbubuntis, no, lahat po yun mararanasan ninyo. Ngunit ang katawan po natin, pag na-perceive, no, na wala po talagang fetus na nade-develop dun sa may sac, no, yung gestational sac. So ang mangyayari po niyan ay unti-unti nyo na po yan ilalabas na parang regla, no. Ganun po ang mangyayari. So paano po ba ito na-detect o paano po ba na-diagnose itong ganitong kondisyon? Pinakamabisa po yung ano po, yung ultrasound pa rin. So maraming test na tinitingnan, yung HCG tinitingnan din po yun, pero yung ultrasound pa rin po ang pinakapangunahin. So kung makikita po sa ultrasound, magkakaroon po ng sac pero wala pong laman. Ganyan po, oh.
Ayan po, no. Iyan po yung sac, no. So dapat po may tumutubong parang laman diyan, no. Pero dahil nga po walang nabubuong ano po na embryo, so wala lang po 'yan, blanco lang po 'yan. Kasi dapat po pag may nabubuo, talaga ganito naman po ang itsura. Ayan po, no. Ayan, nakikita ninyong parang nasa loob, no. Ayan po yung fetus na nabubuo. Ganyan po. Sa unang ultrasound po, no, pag napaaga po yung ultrasound ninyo, so yung doktor ninyo walang makikita po diyan. Walang makikitang nabubuo diyan na ano na embryo. Kadalasan mas maganda na ebidensya kung sa ikalawang ultrasound wala pa rin po talaga, no. So ganyan po. Yan po ang nangyayari. So paano po ito ginagamot? So ginagamot po yan ang mga obigay ninyo po, hinahayaan lang na ano na mailabas po ninyo yan naturally, no. So andyan po yung magbe-bleeding na po kayo, no, kasi ilalabas nyo na po yung placenta, no. Andyan na po yung duduguin po kayo. Ang iba naman po ginagamitan po ng gamot, no, na pampadugo, na pampalaglag, no. Yung sikat-sikat diyan yung misoprostol, no. Hindi ko na po sasabihin yung brand, basta yun po. Tapos po isa pong gamutan din dyan yung DNC. So DNC po o rinaraspa. Yan po. Depende po, no? Depende po sa kondisyon ng pasyente. Kaya po mas maganda kausapin niyo po yung doktor ninyo kung ano po ba talaga ang mas mainam, no? Kasi sila po ang magde-decide niyan at kayo rin, no? So magkakaroon kayo ng pag-uusap. May mga advantage and disadvantage po kasi yan. Kasi ang tao po iba-iba, no? Hindi porke yung DNC mas maganda applicable sa lahat, no? Hindi po ganon. So hayaan nyo po yung obigay ninyo po ang mag-decide kung ano po ang mas nararapat po talaga sa inyo. Well, maraming advantage ang DNC kasi unang-una, mabilisan lang po yun, no? Pag inoperahan na kayo, okay na, tapos na. Unlike pag hihintayin mo lang po siya na ano po, na natural, sa natural na pamamaraan, napakatagal po nun. Aabot po yun ng ilang linggo. Pag sa opera po, isahan lang, tapos mabilis lang ang recovery doon. Ngunit medyo mahal-mahal. At sa kabila ng kagandahan ng DNC pa rin, syempre may mga ano pa rin po yan, complication. So the best po niyan, usap po kayo ng inyong doktor. Alam ko po na napakahirap po talaga na mawalan ng ng sanggol, no? Yung pinagbubuntis mo po, napakahirap niyan sa kalooban ng babae. At talaga pong very frustrating po yan talaga sa inyo ng mga babae, lalo na kung first baby nyo po. Napaka-frustrating po niyan. Pero po sa kabila ng lahat, wag po kayo matatakot, no? Usually po yan, hindi naman po yan nauulit, no? May mga kaso na nauulit, pero kadalasan po sa buong buhay ng babae sa pagbubuntis, isang beses lang yan nangyayari, no? Hindi po porke nagkaroon ka ng ganyang kondisyon, mauulit na naman, no? Huwag kayo matakot. May pag-asa pa na magbuntis pa rin po kayo, no? Magkaroon pa rin po kayo ng anak. So, ito lang po ang maliikling talakayan ko po, no? Kung may mga hindi pa man po ako nabanggit dito na naglalaro sa inyong isipan na mga katanungan pa, maaari nyo naman po akong i-PM sa aking Facebook page o kaya mag-comment po kayo dito sa comment box. Sinasagot ko naman po lahat ng nagpi-PM sa akin. Yung iba nga lang po natatagalan at yung iba naman po talagang halos hindi na nasasagot, no? Kaya pag medyo matagal na hindi pa kayo nasasagot, follow up lang po kayo, no? Para umibabaw na naman yung tanong ninyo, no? Kasi minsan po random na lang ako pumipili dahil sa dami rin po ng nagpi-PM. Lahat po kayo gusto ko pong matugunan, no, yung mga katanungan po ninyo. Kaya lang syempre po marami din po tayong pinagkakaabalahan. Po pala uli si Master Galen. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam.